melhor forma. Kung araw nga, ito na nga yung part 5 ng paggawa natin ng 4 valve sa Mio na yan. Dahil nga naikabit na nga natin yung block saka yung head nito, ay kailangan na natin sukatin yung timing chain niya. Nga na-videohan yung buong pangyayari nito, kaya lang alam mo na to, magpuputol lang naman ng timing chain at isusukat mo. Na nga yung timing chain na yan, kaya yung gagawin ko dyan ay dudugtong ko lang, testing ko lang para alam ko kung gaano kahaba yung bibilhin kong bago. Tapos nga niyan ay magpipiston works naman tayo, ayusin natin yung piston nito, magbabalpaket at magtatabas. Katapos kong ang markahan yung mga tatamaan ng balbula na yan, ay drinowing ko na kagad yung mga size nito. Ilugan ko na para meron akong guide mamaya kapag nagbalpangit ako. Para hindi sumobra at kumulang yung gagawin kong balpangit mamaya. Ito na nga yung dalawang piston na yan. Yung isa nga ay 66mm at yung isa ay 63mm lamang yan. Pagkatapos nga ng marka at saka mga drawing dyan, ay kakabit ko na nga itong piston dito sa may holder niya para maikabit ko na dito at may sentro para mamaya magsisimula na kagad daw magtabas. Nga lang basta-basta pagkabit ng piston dyan dahil hindi tansyahan yan. May ginagamit nga na panukat dyan para makita mo kung tama na talaga yung angle niyan. Katapos ay isesentro mo bago mo tabasin ngayon. Nga itinatabas ko na nga yung intake niyan. Kailangan dandahanin mo, baka mamaya tumalon yung talim mo kaya tumabingi yung piston. Wasak yan. Medyo mahal pa man din yung piston ngayon kaya medyo kailangan natin ingatan. Mas malapit ang view niya para makita mo talaga kung paano tinatabas yan. Yung gamit niya na talim dyan ay balbula. Ito naman talagang mga talim na pang balpakit, hindi naman talaga balbula. Meron din dito kaya lang sobrang laki nga nung talim na yon at pang malalaking balbula siya. Hindi nga kasya kapag yun yung nilagay natin dito, sobrang laki nung bilog niya, hindi kakayanin ng piston dahil maliit lang naman yung balbula nito. Pagkatapos nga ng intake na yan ay syempre yung exhaust naman ang tatabasan natin. Bakit nga pala na yan ay ginagawa yan dahil nga yung cam natin ay medyo mataas nga yung lip. Kapag mataas kasi yung lip niya, may chance na bumunggo yung balbula dito sa may piston. Lalagyan ng balpangit yan para hindi magbungguan yung balbula saka yung piston natin. Yung isa, hindi ko na nga pinakita kung paano ginawa yung balpangit niyan dahil parehas lang din naman yung proseso niyan. Katapos nga natin mag piston profile dyan ay sinukat ko na nga yung mga piston nila kung ano pang kailangan gawin. Neck ko na nga muna yung deck height ng parehas na makina na yan para makita ko kung gaano nga kalaki yung tatabasin dun sa may piston. Sukat ko na nga lahat kung gaano kalaki yung tatabasin na ito na naman, ilalagay na naman natin siya sa torno para matabasan na. Hindi lang naman yung ibabawas dito dahil nga panturing lang naman to at hindi naman to pang karera para medyo bumagal lang siya. Natin kailangan na matulin na motor dahil di naman natin kaya mag-drive na mabilis, dahan-dahan lang naman tayo mag-drive. Pagkatapos ko ang ikabit dyan sa torna ay tinitignan ko kung naka-align ba tong mabuti, kaya pupukpukin mo lang yan ng paunti-unti hanggang makuha mo yung pinakasentro para hindi to mabingi yan mamaya. Kailangan mo sentrohin yan sa torno kasi nga kapag hindi nakasentro yan tatabingi, baka mabasag yung piston mo kapag nagkamali yung talim. Piston nga na to ay naka-semi-dome nga to, ito yung 63. Ang gagawin natin dyan, gagawin lang natin siyang flat piston. Dahil nga naka-63 yan, medyo mataas na nga yung compression at medyo maliit nga yung balbula ng Cygnus. Hindi naman natin pwedeng taasan yung compression nito. Dahil hindi naman porkit naka-dome ka ay malakas na yung motor mo, malakas nga yung motor mo, sira naman kagad bukas, kaya wala ring kwenta. Ito magtatagal to, panigurado hanggang may apo ka na, buhay pa rin yung piston na to. Katapos ko nga nyan tabasin at maging flat piston, yung sa akin naman, yung 66mm naman, yung tatabasin natin dyan. Parehong proseso lang din naman, kaya puro finishing na lang yung pinapakita ko. Ito na nga yung finishing niya, kaya lang hindi maganda yung kagat niya. Nga may nakaipit na dumi doon sa may talim niya, kaya ito inulit ko ulit. Ikot-ikutin mo nga lang yan, madali lang naman yan gawin. Ito na nga yung finished product nila ngayon. Kumikinang-kinang ina mo pa yan, kaya sobrang ganda nga nung pagka-finish nung piston na yan. Kaya ngayon, ang susunod ko naman na gagawin, maliliit na trabaho lang naman to, isinabay ko na nga sa video na to. Nagport nga lang ako dyan ng intake saka exhaust dahil nga yung exhaust niya ay medyo madumi, tapos yung intake naman niya ay medyo masikip pa, may mga kailangan pambaguhin na konti. Naman yung manifold niya, bali pang 30mm nga lang to, wala pa tayong mahanap na mas malaki para mas matakaw sana siya sa gasolina para maubos yung pera natin. Kaya lang wala pa mahanap na manifold. Dito naman okay na to, pwede na to pagtiyagaan. Da melhor forma.